Objective moral facts came from the mind. Okay, good evening everyone. Start na siguro tayo. Medyo matagal-tagal na din yung delay natin. Mic check, okay ba yung ano ko? Yes, think. Wait lang muna. Open lang natin yung program for tonight. Pa-mute muna ako, think. Ayan. Good evening ulit. And pasensya na sa delay natin for tonight. So, ang topic natin sa gabing ito, sa debate between think and you will die ay objective moral facts came from the mind. Ang affirmative natin tonight ay si think at ang negative naman natin ay si you will die. Para sa rules ng platform na roundtable, as usual, bawal ang ad hominem at personal attacks. Yung mga tanong kailangang sagutin directly, only until relevance departs. And bawal po tayong magmura. Profanities are not allowed. Yung statements nyo and answers must be in the most precise and simple manner. Tapos meron kayong 20 seconds sa cross-examination to answer each question. Meron kayong violation na pagka nagkaroon kayo ng violation after 3 warnings, meron tong kabawasan na 30 second to 1 minute sa following round. At sa mga pagsagot nyo, kailangan na sasagot muna kayo ng direkta bago mag-explain. And yung mga panelists natin dito, you have to stay muted until necessity dictates for you to speak. At yan yung rules na susundan natin ngayong gabi. At doon naman sa debate format natin, ang gagamitin nating format tonight ay 10-7 format ng roundtable kung saan ang affirmative side ay merong 10 minutes para magbigay ng opening statement. After that, merong 7 minutes na cross-examination from negative to the affirmative. 10 minutes negative opening. Tapos followed by another 7 minutes of cross-examination from affirmative to the negative. Sa rebuttals natin, ganun din. 10 minutes rebuttal followed by 7 minutes cross. 10 minutes na negative rebuttal, then 7 minutes cross. Sa closing statement, mauuna naman yung negative side, 7 minutes, tapos 7 minutes naman sa affirmative panghuli. At meron tayong 15 minutes na question and answer portion sa dulo kung saan ang mga audience naman natin at manonood ang magkakaroon ng chance na magtanong kay Think at kay You Will Die for 15 minutes straight. Ayan, may tanong ba kayo doon sa format at sa rules ng platform or wala naman? Think? Wala. Okay. Ako po pwede po magtanong. Linawin ko lang po, ang moderator po ba ang magdidikta kung ipopost ko po ang time? Yes, ako. Oo. Pag sinabi ko sa'yo na pause time or moderator's time, yon, mag-stop ka muna. Tapos pagka sinabi ko na proceed, tsaka ka ngayon magpo-proceed ng time. Copy po. Okay. Kung wala na kayong tanong, siguro bibigyan ko muna ng 1 minute si Think para mag-introduce ng sarili niya. Baka pwede tayong magbigay ng 1 minute dyan timer. 1 minuto lang. Ayan. Ayan, Think, pagka ready ka na mag-introduce ng sarili mo, start ka lang. Pag nagsalita na si Think, start na rin natin yung time. Hello everyone, I am Think. T-I-N-K in short for Totoong Iglesia ni Cristo. So, I am by an agnostic theist, agnostic Christian actually. So, yun lang yung introduction ko. Okay, salamat. Para set ng time to 1 minute. You Will Die, pag ready ka na, meron kang 1 minuto para mag-introduce ng sarili mo. Okay. Yo, check. Magandang gabi sa lahat. You Will Die nga pala. Karaniwan lang ako, pero ako ay masiglang kabahagi ng atheist community sa totoong buhay at maging dito sa online. At sa paksa po ngayong gabi na objective moral facts came from the mind, ako po ay nabigyan ng pagkakataon para isiwalat po at ihayag sa inyo yung kamalian ng affirmative side. Kaya po ako ay nag-negative side. At shoutout po sa mga cat lover natin dyan, sa bumubo ng roundtable, sa Babies Cartel at sa Blind and Friends. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Ayan. Salamat, Think, tsaka You Will Die. So, now, magpo-proceed na tayo dun sa debate proper natin.
10 minutes sa clock natin. Yan. Salamat. Think, pagka ready ka na, mag-start na yung oras mo. Do we need to expand you para makapag-present Yes, ka? expand please. Host, pa-expand naman po si Think. Ayan. Pag nag-start na magsalita si Think, start na rin yung oras natin. Thank you. Wait, ayusin ko lang. Alright. So, pwede na siguro yan. Okay, so umpisahan ko na, no? So I am Think, and I'm going to stand on the affirmative side. Objective moral facts came from the mind. So I prepared some slides. Of course, ang unahin natin dyan is the definition of terms, no? Based on the definition of terms, ang unahin natin dyan is yung objective. Objective means true independently of any human mind, emotion, or perspective. Truth value is not altered by culture, opinion, or preferences. But note carefully, independent in existence is not equal to independent in origin. For example, there's a mind, and there is a car and a books. So meron silang independent existence, no? So in a sense, the book and the car is objective relative to the mind. However, it doesn't mean that independent of the mind is also the same in origination. So yan yung gusto kong highlight dyan. So sa second slide ko, objectivity does not mean no mind origin. Important clarification, being objective does not mean it lacks an origin. Illustration na, basic illustration natin, a book you wrote. Once written, the propositions exist independently of you, but their origin is still your mind. Adult independence, you exist independently of your parents, but you obviously originated from them. Again, independence of existence is not equal to independence of origin. This distinction is essential in this debate. Essential yan yung reference ko. So, another definition of terms, moral facts. Ayon kay Ed, kay You Will Die, based doon sa nung nakausap ko siya, sabi niya, moral facts are propositions having truth up. Pag sinabing truth up, statements that are capable of being true or false. Itong definition niya actually supported by like say sa Encyclopedia of Philosophy, ganun din ang sinasabi. Under moral realism, moral facts are propositions, declarative claims capable of being true or false. As such, moral statements like stealing is wrong do not express attitude or preferences. They express truth up, claims about the world or moral reality. So moral realism further asserts some of these propositions are indeed true, independent of what any human thinks source. So example of moral propositions, unnecessary suffering is wrong, kindness is morally better than cruelty. If a moral agent existed, they would have obligations not to torture. These examples illustrate typical moral propositions, statements with truth value, which moral realism's claims correspond to objective moral facts. So yan yung sources natin. So another definition of terms, yung mind. The mind is the source of meaning, the generator of propositions, only non-producers of truth-up statements. Inductive fact. We have no example of mindless propositions, meaning based on how we experience this world, lahat ng alam nating propositions came from a mind. Okay? They may exist independent of the mind, but its source is always the human mind. Now, dadaanan ko lang to, evidence versus proof, kasi kailangan ko yung definition ng evidence later on. So evidence, information supporting a conclusion, works through induction, used in science, history, and everyday reasoning, shows what is most likely true. Yung proof naman, a deductive demonstration, shows what must be true, found mainly in mathematics and formal logic. Yung distinction nila, evidence is equal to probability, proof equals certainty. So, yung evidence is usually something which shows something else exists or is true. Parang ito yung nagbibigay ng proof mo kung bakit ka naniniwala, but it's not yet
It's not yet really the proof. Kumbaga ito lang yung nagbibigay pieces of evidence. Pag sinabi natin kasing proof, ito na yung without reasonable doubt. So human reasons mostly true evidence, not mathematical proof. So another one, andyan pa ba ako? Okay. The claim of pre-human moral facts. Ito yung claim ni Ed, no? Some moral realist like Ed. Meaning, moral proposition existed long before any thinker existed. Ibig sabihin, para kay Ed, para sa mga moral realist, yung mga moral proposition na yan, nag-i-exist na yan long before bago pa mag-exist yung tao. The question now is, where did that proposition came from? Saan nang galing yan? Kung nag-i-exist na yan bago pa mag-exist ang tao, saan nang galing yan? So the problem of mindless propositions. Across all human experience, statements came from the minds. Propositions came from minds. Meaning comes from minds. This has no exemption, no black swans. Not even borderline case. We have never observed a mindless propositions or any propositions that did not came from the mind. So the induction principles, induction says, if something is true in every observed case, it is rational to infer it is true in unobserved cases. For example, every time humans observe the sun, it emits heat. Irrational to assume that before humans, the sun was cold. Likewise, every time humans observe propositions, it came from the mind. Irrational to assume ancient proposition existed mindlessly. So, bisitahin lang natin yung dating objectivity and origin revisited. Even if moral facts are objective, that does not imply they have no mind as their origin. Like a book content, yung laman ng books, it exists independently of the author, yet clearly came from the author's mind. Objectivity is about the status of the truth. Origin naman is the source of truth. These are not the same category. So, the required conclusion, if moral proposition existed before humans, their source must also be a mind. Since this mind is not human and not dependent on human thought, it must be transcendent. A mind beyond or outside the human system of thought. Pag sinabi kasi natin transcendent, it is beyond the system. Halimbawa, if human thought is that system, any mind outside that human thought, mankind's thought, is transcendent relative to that human thought. So it's outside the human thought, kaya nagiging transcendent siya. At nag-i-exist yung mind na yun, wala pa yung tao. This is a logical result, not a religious assumption. Now, this is the irony twist ng mga usually atheists. Ang often claim ng atheist, I only believe what has evidence. Reminder, dinefine ko kanina yung evidence. Evidence is related to observable, repeatable, inductive support from actual cases. But here is the irony. There is no zero inductive evidence that a proposition has ever existed without a mind. Yet, atheistic realists assert mindless proposition exist, meaning can generate without mind, moral facts existed before any mind. All without a single observed example. This is the very type of claim they criticize theists for making. So the charge of inconsistency, which proposition fits the evidence? The theistic explanation, objective moral facts, propositions having thought up originate from a transcendent mind, supported by all observed cases. Wala naman siguro mayroon ba tayong alam na proposition o statement na hindi nang gagaling sa kaisipan ng tao? So this is inductively strong. The atheist explanation, propositions sometimes originate from no mind, supported by zero observation at all, violates their evidence standard. By their own evidential rules, the theistic explanation wins. Okay?
So, the bottom line dito, when every observed proposition based on our inductive evidence comes from the mind, yung observed proposition natin, claiming ancient proposition, yung mga proposition na nag-i-exist na before the human existence came from no mind, is not scientific, not evidential, not even rational. It is an escape hatch. To accept pre-human moral facts, one must accept a transcendent mind behind them. Not because of theology, but because of logic, induction, and consistency. Time na. Okay. Paset tayo ng timer to 7 minutes. Okay. Think meron kang 7 minutes para magtanong. Yung timer na 20 seconds, ako na lang yung magta-time dito sa device ko. Okay. You will die 7 minutes to cross-examine Think. Pag ready na kayo, start na. Point of order muna ako, moderator. Palakihan Sure. po ako. Ayan. Okay, sige. Yan, okay na Okay po, na? moderator. Okay, Okay. sige. Pag ready Start. na magtanong, Ako start ba? na. Okay, unang tanong ko sa'yo, Think, rinig na ba ako? Yes or no? Yes. Okay, sunod na tanong dahil rinig mo na ako. Ano ba ang paksa natin? Moral propositions o moral facts? Categorical. Moral facts. Okay, so yung latag mong moral propositions, hindi natin paksa yun. Yes or no? It is part of the paksa natin. Objection, Kasi moderator. Objection, moderator. Okay. Stop time. Anong objection? Objection ko po, hindi siya sumasagot ng naaayon sa tanong at ang tanong ko ay uring categorical. Sagot muna siya ng categorical bago yung kanyang palusot. Any counter objection, Think? Okay, sige. Ulitin mo yung tanong. Okay. Ito, ulitin ang tanong. Dahil sabi mo, ang paksa talaga natin, moral facts at hindi moral propositions. Kaya tanong ko sa'yo, so hindi natin paksa yung moral propositions na sabi mo, hindi natin paksa. Tama? No, hindi yan tama. Kasi moral facts, by your definition in itself, is a proposition. Sinabi mo yan sa akin. It's a proposition. Although hindi yan yung subject natin, moral facts, but that definition, that's the definition of that moral facts. It's a proposition. So it includes, kasama yan. Okay, sunod na tanong. Okay na, moderator? Okay na, sunod na tanong. Okay, sunod na tanong. Clarification lang, Think, no? Tanggap mo ba na moral realism yung pinag-uusapan natin at hindi ibang topic kagaya ng constructivist o moral relativism? Tanggap mo ba yon? Moral realism yung topic natin? Yes. Problema doon, yes. Okay, Yes, tanggap dahil sabi mo, bro. Okay, dahil sabi mo, bro, tanggap mo moral realism yung paksa. So, ito, tatanong ko sa ito. Ito, sabi dito. Ayan. The statement that objective moral facts came from the mind reflects a position within philosophical ethics, but it is not the standard definition of objective morality. Ano daw yun kung hindi? The view you describe is closer to certain forms of moral blank. Ano ang basa mo dito? Moral realism o hindi moral realism? Ano basa mo dyan? Sa screenshot na pinapakita mo, Objection, ang basa ko moderator. dyan, Objection is moral. ako. Pa-stop ng time. Objection ako. Okay, ano yung objection? Opo, ang tanong ko sa kanya, ano yung basa niya dito? Hindi ko tinatanong anong paliwanag niya. Ang tanong ko, ano ang basa niya dito? Moral blank. Yan. Okay. Think, Ang basa ko, babasahin. ang basa wait ko lang dyan, yung time, moral constructiveness. Okay. Proceed na tayo. Next question. Okay. Okay, so tanggap mo to na yung mismong paksa mo, eto, yung paksa mo, objective moral facts came from the mind, ay hindi moral realism. Hindi siya moral realism, tanggap mo. Yes or no? No, hindi. Ay, hindi mo tanggap. Based sa research ko, moral facts is part of the definitions, is included in moral realism. Moral facts by
by moral realism standard is an objective fact. Nag-i-exist siya independent of human mind. Okay, sunod na tanong. Based sa source ko. Okay, sunod na tanong. Dahil ang paksa natin ay moral realism, tanong Tink, ikaw ba ay moral realist? Yes or no? No. Hindi. Sunod kong tanong, ano naman yung kapanatagan naming mga viewers, yung pwede naming panghawakan? Kami makapagtitiwala kami sa'yo na hindi mo kami niloloko tungkol sa moral facts ng moral realism, hindi ka naman moral realist. Ano yung kapanatagan namin nun, bro, na pwede ka namin pagtiwalaan? Bagamat ikaw, hindi ka moral realist, ano yung pwede namin panghawakan na hindi mo kami lolokohin? Okay, sa presentation ko, meron akong mga sinite na sources, like say, yung source ko, Moral Realism, Stanford Encyclopedia of Philosophy Inventor. Unless niluloko ako ng mga site na ito, then perhaps niluha ko lang yung mga definition na yun dito sa mga site na ito. Okay, next question. Next question. Sabi mo kasi sa paksa, moral facts came from the mind. Ang tanong ko sa'yo, ganito, Tink. Meron bang pagkakataon na hindi objective ang moral facts bago pa sila isipin ng mind? Meron ba o walang ganong pagkakataon? Categorical. Meron bang pagkakataon? Objection, moderator. Unresponsive moderator. Pause ng time. Pakibalik yung time sa meron bang pagkakataon na hindi object? Wait lang, Tink. Wait lang. Pakidagdag ng 5 seconds dun sa sa time natin, Panda. Pakilagay sa 2:35. Sorry nagta-time din kasi ako. Sensya na. Ayan, 2:35. Tapos paki-pause muna siya. Okay, pa-repeat ng question unless meron kayong objection dalawa. Ulit ang tanong, moderator. Ito ulit ng tanong, Tink, pakinggan mo. Dahil ayon sa paksa, kung saan ka affirmative, sabi mo, objective moral facts came from the mind. Ang tanong ko, meron bang pagkakataon na hindi objective ang moral facts bago pa sila isipin ng mind? Meron bang ganon o walang ganong pagkakataon? Wait lang. Muna. Panda, papos muna yung time. Pakibalik ulit sa 2:35. Wag mo muna siyang i-start kasi nasa clarification pa tayo. Pagka-start na ulit tayo, sasabihin ko sa'yo na na-start na ulit yung time. Ayan, okay, sige. Tanong na ulit, go. Okay. Uulitin ko na naman yung tanong. Sabi mo sa paksa mo, objective moral facts came from the mind. Ang tanong, meron bang pagkakataon na hindi objective yung moral facts na yon bago pa sila isipin ng mind? Meron ba o wala? Categorical. Objection, yes. Moderator, unresponsive, nahihirapan ata. These moral facts came from the mind. Sabi ko yes. Okay, sige. Let me explain first. Ang sabi ko yes. Sige, pakitapos na muna yung sagot para makapag-proceed na tayo sa next na question. Let me from the... I think mahina yung signal ko. Nagre-red ba? Ay, okay na. Anyway, ang sagot ko, yes. Merong point na hindi yan objective kasi hindi pa ini-express ng transcendent mind na yun. Once it is expressed, it becomes objective. Katulad ng sinasabi ko kanina, explanation ko kanina. Once a proposition is expressed into a book, sinulat mo na yan, nagiging objective yan. But while it's still in the mind, hindi yun objective. Okay, sunod na tanong. Okay, start the time. Dahil sabi mo, yes, merong pagkakataon na hindi objective ang moral facts nung hindi pa sila iniisip ng mind. So tanong ko, ang stand mo ba dito, Tink, sa ating pagdiskurso, no? Ang stand mo ba ay temporal objectivity ng moral facts? Yes or no?
No, not temporal objective facts. Kasi ang topic natin is came from the mind. Came is a past tense. Ibig sabihin, it is after the fact. Nanggaling na sa mind. Ang paksa natin is moral facts came. It's a past tense. So nangyari na. It is already objective. Kasi Next nailabas na sa question. kaisipan eh. Okay, Kumbaga sa sunod na books, tanong, naisulat sunod na mo na eh. tanong, Next sunod na question. tanong, sunod na tanong. So, clarification, think, ang moral facts na objective ay contingent sa mind. Tama? It came from the mind, not contingent. Objection ako, moderator. Objection ako, moderator. Okay, yan yung Mag-object ako? objection. Oo, hindi naman sinasagot yung tanong ko. Ang tanong ko kung contingent sa mind In yung front of- objective moral facts. Wala siyang sagot dun eh. Okay. Think categorical yung tanong, so hindi ko nahihingin yung counter objection mo. Pasagot yung tanong, then proceed Hindi, ka na sabi sa ko, sinagot ko yun. explanation. Ang sabi ko, Post time, Panda. Ano yun? Think? okay, ang sinagot ko yun, sabi ko, not contingent. Ang sabi ko, sinagot ko, sabi ko, hindi contingent. Ang sabi ko, it came from the mind. Okay, sige. Start Okay, the time. Next okay. question. Okay, last question ko sa'yo. Yan yung sagot Sabi ko. mo hindi contingent. Last question ko, dahil sabi mo hindi contingent. Pero sabi mo came from the mind. Sino ang tunay na nagsasabi ng totoo, bro? Si think number 1 o si think number 2? Categorical. Objection, moderator. Unresponsive na naman. Okay. Think, Choppy nandyan ka ba? Choppy. Nandyan ka ba? Need mo bang ulitin yung Nagcha-choppy ka. tanong? Think, Hello? mag-ano ka nga? Mag-off cam. Nandito Think, ako. Mag-off cam ka nga muna. Hindi. Nag-gets ko yung tanong. Naano ko yung tanong. Hindi ka namin naririnig baka kasi Yan. kumihina yung signal dahil naka-open cam ka. Okay. Sige. Need mo bang ulitin yung tanong or hindi naman na? Think. Think. Think, nandyan ka ba? Okay, wait lang muna natin. Mukhang hindi kinasisihan ng Diyos ang signal ni Think ngayong gabi. Ulitin lang kasi nag-choppy shot. Hello? Hello. Ayan. Di ba ako naririnig? Lipat ka muna ng pwesto. Medyo mahina yung signal mo. Hindi ka masyadong naririnig. Nagcha-choppy ka. Wait. Red yung signal ko eh. Yan, okay na? Okay na ba? Okay, Nagre-red yung signal ko. Sige. Pakiulit Ulitin yung tanong. Okay. Ulitin yung tanong, Panda. Pause time lang muna tayo ha. Okay. You will die. Pakiulit yung tanong. Yes, thank you very much, moderator. At ang pag-uulit ng tanong sa'yo, Think, sabi mo kasi kanina, hindi contingent sa mind yung objective moral facts. Pero sabi mo rin, came from the mind yung objective moral facts. Kaya tanong ko sa'yo, sino yung nagsasabi talaga ng totoo? Si Think number 1 o si Think number 2 categorical? Yung nagsabi ng came to the mind. Kasi again, contingent and came doesn't necessarily the same. Hindi yan necessarily the same. Especially if we are talking about a transcendent mind. Kasi yung kaisipan ng transcendent mind na yan is not even created. So there's no contingent there. Pag sinabi kong galing sa kanya, it means in-express lang niya. Hindi yan necessarily contingent. Nanggaling lang sa kanya. Next question. Tapos na ako magtanong, moderator. Tapos na po ako magtanong. Okay, sige. Paki-restart ng time sa 10 minutes, Panda. Ayan. Okay, you will die. Meron kang 10 minuto para maglatag ng opening statement. Point of ano lang po, moderator? Yes. Point of order lang po. Paki-expand ako, tsaka paki-padala po yung team ng
ng roundtable maintenance para malinis po yung paglalatagan ko. Nakalatan po kasi kanina nung affirmative eh. Okay, sige, wag na tayo mag-side comment. Negative side. Pag ready ka na maglatag, start na tayo. May 10 minutes ka. Panda, pag nagsalita na siya, start na yung oras natin. Maraming salamat. Yo, check. Muli magandang gabi sa lahat at yan, salamat sa aming timer, sa aming moderator at sa platform at sa lahat ng mga maaabot pa ng paksang pinag-uusapan ngayon. So ito po, pakita ko po sa inyo ito. Ang topic tonight ay pag-uusapan lamang sa loob ng moral realism o yung moral objectivism. Diyan kami mag-uusap, hindi sa kung ano-anong domain. Diyan lang kami. Ayun kasi ang paksa namin. Sunod, ang topic namin tonight ay tungkol sa moral facts, hindi tungkol sa moral statements. Kaya yung kanyang sagot kanina, malaking lagapak po yun. Ayan po, no? Ayan ang aming paksa. Moral facts, hindi po moral statements. Ang topic naman po namin ngayon ay ontological status ng mga moral facts. Hindi moral epistemology ang topic namin. Kaya lahat ng tanong, paano mo nalaman, paano mo naganire, hindi yan pasok sa topic. At syempre, ang aming topic, ang burden of proof ng affirmative para sa kanyang claim. No? Okay po. Ngayon, gusto ko po kayong bigyan ng kaunting summary sa naganap na na presentation kanina. Simple lang, no? Gusto niyang sabihin yung mind independent facts, yan ay mind dependent kasi nanggaling sa mind. Pero yan ba may katotohanan? Eto ngayon ang harapin mo, think, dahil bilang negative side, kailangan mong salubungin ito. So eto po, pakinggan po ninyo, no? Yan, pakinggan po ninyo itong argumento ko. Sabog ang ulo. Ito, premise 1. Kung tunay na objective moral facts came from the mind, nararapat na mayroong kahit isang meta-ethical framework man lang na nag-a-assert ng claim na yan sa moral realism, no? Tandaan po ninyo, ang premise 1, kung tunay na objective moral facts came from the mind, dapat lang merong kahit isang meta-ethical framework na nag-a-assert ng ganyang claim sa moral realism. Premise 2, butata. Walang kahit isang meta-ethical framework na nag-assert nito sa moral realism. No? Ayan po ang ating premise 2. Wala kahit isang meta-ethical framework na nag-a-assert nung kiniklaim ni Tink na ang objective moral facts daw came from the mind. Walang ganyan sa moral realism. Ano conclusion? Sa makatuwid, hindi tunay yung objective moral facts mo came from the mind. Ha? Ngayon, baka sabihin nyo, ano namang klaseng argumento yan? You will die. Aba, ayan po yung argumentong sabog ang ulo. Dahil ayan po ay isang modus tollens. Ano po yan? Ano ang paraan ng affirmative para salubungin itong modus tollens ko? Falsification of logic. Ang kailangan niyang gawin, i-disprove ang premise 1 at ang premise 2 ko. Dahil ito, valid, informed, and sound argument. Kailangan niyang magpakita ngayon, kailangan niyang pamalian na merong kahit isa lang na meta-ethical framework na nag-a-assert, sumusuporta nung kanyang claim. Ano ulit? Alalahanin po ninyo para sa recording, argumentong sabog ang ulo. Premise 1, kung tunay na objective moral facts came from the mind, nararapat na mayroong kahit isa lang na meta-ethical framework na nag-a-assert at nagsusupport sa'yo. Kaso lang, wala nga, kaya butata. Wala, kaya nabatuta ka. Ayan, no? Wala. Sa moral realism po, no? Moral realism po. Kaya ang conclusion, it follows logically sound in structure. Ayan ang kailangan mong gawin. Hindi ka pwedeng magpalusot dito ng by definition gamit ang research mo. Kailangan mo ting patunayan sa amin at sa akin. Sirain mo yung argumento kong to. Magpakita ka kahit isa lang sa moral realism na nagsusupport kagaya ng claim mo na
moral facts na objective came from the mind. Ang kailangan mong gawin pag wala kang nagawang ganyan, pag hindi ka nakapag-provide, para ka lang taga kuweba na nag-alsa balutan, dala-dala mo yung mga argumento mo, tas pumunta ka sa syudad ng moral realism. Syempre dahil taga kuweba ka, hindi mo kinaya yung pressure ng syudad ng moral realism. Naligaw ka. Kasi yung mga argumento mong nilatag kanina, bro, masakit mang sabihin pero parang mga gelatin Parang mga jelly ace tapos babangga ka sa sa argumento ko na ito. Mala Megatron yung tigas nito, bro. Ano yan? Parang ang labanan yan ay gelatin versus Megatron. Ayan, wag po ninyong kalilimutan hanggat hindi nagpapakita si Tink, no? Hanggat hindi niya sinasubmit yung kanyang requirement, no? Kailangan ipasa mo to Tink Unless kung hindi mo haharapin tong argument ko na ito, magiging dropped argument ito. Ano ibig sabihin ng dropped argument? Hindi mo sinabayan, hindi mo hinarap. Therefore, yung objection at yung strength ng argumentation ko, negative argumentation ko, nananatili. No? Ayun ang gagawin mo. Pakitaan mo kami ng kahit isang meta-ethical framework na objective moral facts came from the mind. Ilang hiling namin sa'yo, Tink. At wala na po akong ilalatag. Handa na po akong sumagot at magpatanong ng naaayon sa rules. Maraming salamat po. Okay, salamat, you will die. Pakishrink na po siya ulit. Panda, reset ng time to 7 minutes. Okay. Pagka ready ka na, Tink, na magtanong, mag-start ka lang. Magta-time kami dalawa ni Panda para sa cross-examination niya. Ako lang, ang first question ko sa'yo, tama ba sinabi mo kanina? Start time, Panda. China-challenge mo ako sa tanong na, is there a meta-ethical framework that assert moral facts came from the mind in moral realism? Tama ba yung tanong mo? Oo naman, bro. Tama yon dahil ayan ay modus tollens na ang kailangan mong gawin para mo harapin yan, para maharap mo, falsification of logic. Kailangan mong sabayan yan, mag-comply ka. Magpasa ka ng assignment mo, bro, sa akin. Diba? Next question. Okay. Tanggap mo ba na kapag tinype ko to sa internet, quick research lang, ang sabi dito, ito papakita ko sabi, yung exactly na tinanong ko, is there a meta-ethical framework that assert moral facts came from the mind in moral realism? Ang sabi dito sa quick AI overview, yes, there are meta-ethical frameworks within moral realism that argue moral facts stem from the mind. But they're nuanced. It is not just any mind-based view, but rather views where human reason or flourishing objective aspect of mind nature ground objective moral truth, like ethical naturalism, Philip's fourth virtue ethics, seeing morality in human nature flourishing, or Kantian views, seeing objectivity in rational agency contrasting with anti-realism, where morality is just subjective feeling. So, tinype ko mismo yung gusto mong tanungin. Ang tanong ko sa'yo, mali ba to? Yung sinasabi ko. Oo, mali yan, bro. Yes, oo, mali yan. Dahil sa moral realism, walang nag-a-assert na ang objective moral facts came from the mind. Walang ganun, bro. Mali yan. Oo, kung meron ka mang ipinakikita niyan, may bias ka dyan. Pero mali yan, sapagkat sa buong moral realist, ako moral realist, tandaan mo, nagpakilala ka kanina, hindi ka moral realist. Kaya nga tinatanong kita Next question. So, again, sabi mo, ako yung bias. Ako yung bias. Ngayon, nagtatanong lang ako sa AI na hindi naman tayo kilala nito. So, tinatanong ko lang siya. Tapos, ito pa yung sinungaling. Tama, yan ba gusto mong sabihin? Hindi. Hindi ko sinabing sinungaling yan per se yung AI mo. Ang pwede pa, hindi ka tapat. Kasi walang sa buong moral realism, yung objective morality, walang nag-a-assert, wala, kahit isa, wala.
na ang objective moral facts came from the mind. Question. Walang ganun. Next question. Okay. Can you define to me what is moral facts? Moral facts, ayan yung truthfulness ng mga statements ng kung ano yung tama at mali. Ng mga statements. Ayun ang pinag-uusapan yan. Truthfulness. Kaya nga, moral facts, hindi moral lies. No? Moral facts, katotohanan. Sumasagot ako, bro. Moral facts, hindi moral lies. Sunod na tanong. Nabanggit mo, statements. Yan ay statements, tama ba? Syempre. Ito sagot. Yes, ang moral facts ay statements dahil yan ay expressed beliefs. Kaya yes, hindi ako tutol na ang moral facts ay statements at proposition. Pero yung truthfulness na pinag-uusapan natin, objective moral facts, truthfulness ang pinag-uusapan, hindi yan basta statement lang na galing sa mind. Next question. Okay, can you give me a statement or any example of any propositions na hindi nanggagaling sa mind? Walang ganun, bro. Nilinaw ko na nga ang pinag-uusapan natin moral facts, hindi moral statements. Kalinaw nun. 'Di ba? Moral facts ang pinag-uusapan, hindi moral statements. Lahat ng statements, proposition wise, came from the mind. Talagang contingent sa mind yun bilang expression of belief. Nakadepende sa language. Pero yung moral facts, yung truthfulness niyan, hindi nakadepende sa kahit anong mind. Next And that is the true question. essence of moral realism. Next question. Okay, so moral facts are propositions and statements. You agree on that, right? Oo nga, agree nga ako. Pero hindi But natin you cannot paksa show. ang moral. Sumasagot ako, bro. Time. Stop time. Sumasagot ako. Think pagka sumasagot, wag tayong sige. mag-interrupt. Okay. Sige, proceed with the question ulit. So, Yung tanong. you affirm that moral facts are propositions and statements. Yes? Yes, dahil yan ay expressed beliefs. Ibig sabihin, kapag ka ine-express na natin yung discoverable facts, yung moral facts of the world, yung reality, nakadepende na tayo sa language, gagamit na tayo ng mind. Pero yung truthfulness, dahil ang pag-uusap natin, objective moral facts, hindi lies, truthfulness ang Next topic. question. Next Okay, question. kung ina-assert mo na yung moral facts are statement and or propositions, can you give me how is it possible that this proposition do not come in a mind na ikaw mismo nagsasabi ka na hindi po pwede yun, nanggagaling yun sa mind? Hindi mo ba pinagkukontra yung sarili mo? Paano ba? Hindi, walang kontra dun, bro, kasi ang sinasagot ko na came from the mind, proposition, moral statements. Pero yung statements na pinanggalingan nun, moral facts yun, independent yun. Independent yung moral facts, ayun yung topic natin. At bilang moral facts, truthfulness ang Next topic. question. So para maklar lang. So ang sinasabi mo, yung moral facts are not proposition per se. Yung proposition are expression of that moral facts, tama? Wrong ka kasi madaya yung tanong mo. Ang moral facts, propositions yan dahil expressed belief. Kapag ka tayo nagre-report na tayo, di ka kasi moral realist eh. Kaya di mo ko magets eh. Pag moral realist ka, you are reporting those moral facts. Pag nag-report ka, magiging statement. Therefore, mapupunta na siya sa kalagayan ng language. Next question. Can you report? Pwede ka bang mag-report ng isang moral fact na hindi in terms of propositions or statements? Siyempre hindi. Reporting nga eh. Pagka nagre-report ka, may statement doon. Be it written, oral, sign language. Diba? Lahat, syempre pag nag-report ka, may statement doon. Ano ba naman tanong yan? Wala ka na bang maitanong, bro? Next Pero question. kung sinasabi mo na yung moral facts ay hindi marireport ng walang propositions o statement,
paanong itong moral facts na nag-i-exist objectively ay hindi nag-originate sa mind? Kung ang statements and propositions always, by all cases, sa experience natin, nanggagaling sa mind. Can you explain? Sagot, yes. Yun? Yes, sige. Le-lecturean kita bro, mabilis lang. Yung sinasabi nating nanggaling sa mind ay proposition, statements sa makatuwid. At ayan, dependent sa language. Kaya siya nagkakaroon ng dependency sa mind. Pero, yung kanyang ini-state, yung proposition mismo, may pinanggalingan, yon? Yung objective moral facts, independently existing. Ayun yung nire-report mo, yung moral facts. Hindi yung ang nire-report mo, yung mismong statement. Time na. Okay, pare-set ako ng time to 10 minutes. Okay. Think pag ready ka na for your rebuttal round, mag-start na yung 10 minuto mo para maglatag. Ito yung nakikita kong parang self-defeating statement ni Whitey, ni Yuval Day. Dinefine niya sa akin na yung moral facts are propositions and statement that has truth up. It's basically a proposition and statement. Agree siya dun. But then, he also affirmed na itong statement and proposition hindi pwedeng hindi nanggagaling sa mind. But then, meron siyang position na itong moral facts, which is defined as propositions and statements, ay walang pinanggalingan ng mind. Nakukuha yung idea ng self-destruction doon. Nadi-defeat niya yung sarili niyang statement. In fact, hindi ka po pwedeng makapagbigay ng moral facts examples nang hindi in terms of propositions nor statements. And these statements and propositions always originate from the mind. Iba yung idea ng origination sa independency. Pwede kasi yung alimbawa, binigay ko kaninang example kanina. Yung books, pag nagsulat ka ng books ng mga propositions, once na nilabas mo yun, that exists independently from you. So it is objective from you kasi independent na yun. But it doesn't mean na yung mga sinulat mo doon did not came from your mind. So you see, inescapable siya. Kapag ang definition mo ng moral facts ay propositions, which at one time, sinabi niya sa akin that these moral facts are propositions that has truth ups. Kapag yan yung definition mo, yan yung ontology mo, magsi-self-destruct yung position mo kasi inescapable na meron yan pinanggalingan na kaisipan. Hindi man kaisipan ng tao, pero kaisipan pa rin. Kaya kasi sinasabi ko, inescapable yung transcendent mind. Kasi pag sinabi nating transcendent, it means outside the system. Kung wala pang tao na nag-i-exist, ibig sabihin wala pang kaisipan ng tao, at merong mind na independently nag-i-exist sa tao, that mind is beyond the human mind. So that makes it transcendent. And if moral facts really exist prior to human mind, and they are objective relative to human mind, that means that moral facts, since they are propositions, came from that mind, came from that transcendent mind. Kumbaga ang nakikita nating objective moral facts na di-discover natin, yan ay express. Kumbaga nanggaling na ilabas na. Kaya nga proposition na siya
kaya nadidiscover na natin siya kasi proposition na siya. Pag sinabi nating objective, kagaya ng sinabi ko kanina, pag sinabi, kaya ang topic namin, moral facts came from the mind. That's past tense. That means it is after the fact, lumabas na sa mind, na-express na sa mind. And that means it is already a proposition. It is already a statement. At pilit kong sinasabi sa kanya na yan ay hindi pa pwedeng walang pinanggalingan naman. Isipin niyo to. Meron ba kayong alam na statement? Meron ba kayong alam na propositions na hindi nag-ugat sa kaisipan ng tao? Wala. Yes, pwede siyang mag-exist outside the mind, pero it always originate from a mind. Kaya nga ano yan, parang kapag ang observation natin sa mundo natin, sa experience natin, ang proposition ng gagaling lagi sa kaisipan. Tapos for some reason si Ed meron siyang conclusion na yung moral facts nag-i-exist independent of the mind, which is proposition, at nanggaling siya sa at walang mind na nag-originate. Lumalabas na para bang nag-jump lang siya into conclusion without any inductive evidence. Para bang wala man lang siyang ma-observe na statements, wala man lang siyang ma-observe na proposition na hindi nanggaling sa kaisipan, pero meron siyang conclusion na itong moral facts outside the mind did not came from a mind. Tapos kanina, medyo nahuli siya doon sa sinabi ko, kasi pinapatanong niya, is there a meta-ethical framework that assert moral facts came from the mind in moral realism? Apparently, sa quick research mo lang sa Google, meron yan pala. Sabi dito, yes, there are meta-ethical framework within moral realism that argue moral facts came from the mind. So, sabi naman niya I think dinideny niya na lang kasi yan yung sabi niya pag merong kahit na isa, pag merong kahit na isa dun sa premise 1 niya, debunked na siya. Apparently, quick research nyo lang, i-type nyo lang yung is there a meta-ethical framework that assert moral facts came from the mind? Meron yan, lumalabas. In fact, kahit i-type nyo pa yan ata sa ChatGPT, mag-assert din yan ng ganun eh. Meron din yan lalabas. Pag sinearch natin, no, is there a meta-ethical framework? Yes, sabi dito. There is a family of meta-ethical positions within moral realism that grounds moral facts in a mind, but not necessarily a human mind. They are often called theistic moral realist or theistic conceptualist frameworks. Theistic conceptualism, divine conceptualism, core idea, moral facts are real, objective, and mind-dependent, especially grounded in God's mind. This is a moral realism because moral facts are objectively true. Their truth value does not depend on human opinions. They are grounded in a necessarily existent mind God, not created by humans. So ito nagbigay na meron pa dito moral idealism, Platonic but in God's mind. There is a version of Platonism where moral facts are not abstract, free-floating object but ideas in mind of God. Meron pa dito divine command theory, realist version. Some forms of DCT are non-realist, anti-realist, but Robert Adams modified DCT is explicitly moral realist. Moral facts are commands which requires a mind. So I think enough said. I think since meron naman pala talagang meta-ethical framework that the search moral facts came from the mind, then it goes without saying na na-debunk natin yung sinasabi niya, yung challenge niya
Now, is there a methodological framework that asserts moral facts came from the mind in moral reason? This was answered. This was answered. Meron pa mga binigay ditong tatlo. So, paano yan? Paano yan? Di ba? Short answer, sabi pa dito. Short answer to your question, yes, there are methodological framework in moral realism that assert moral facts came from the mind, especially the divine mind. This includes theistic conceptualism, modified divine command theory, moral idealism, God-ground moral Platonism. All of them affirm moral realism, affirm moral facts are true or false, ground moral facts in the mind or nature. See, 4 pa nga naibigay ko. Isa lang yung binibigay niya. So, sobrang quota na ako niyan. Di ba? So, again, kahit galing to sa EI, quick research lang naman to, no. Pag sinabi mo kasi sa akin na galing naman sa EI, ano yan, invalid yan. No, that's a genetic fallacy. Hindi ibig sabihin na galing sa isang artificial intelligence yung source mo ay hindi na totoo. Time, think. Okay, para set ng time to 7 minutes. Okay. Pag ready ka na magtanong, you will die. Start na tayo. Yes, ready na ako magtanong. Ang unang tanong ko sa'yo, bilang ito ay rebuttal round. Sabi mo kanina, yan ay parte ng moral realism, yung binanggit mo, theistic morality. At tanong ko sa'yo, sure ka na ba? Moral realism yan at hindi idealism? Sure ka na ba? Yes. Because the idea of moral realism entails that moral facts are objective. Again, pag sinabi nating objective, it entails independent from the mind. It doesn't really say about the origin of that moral fact. Kasi iba yung independent sa origin. Next question. Okay, so tanong ko sa'yo, dahil sabi mo yung binabanggit mo na moral realism na theistic came from the mind, at yung mind na yan yung God. So tanong ko ngayon sa'yo, contingent ba ang moral facts sa mind of God? Yes or no? No. Why? Because the mind of God is not created. Okay? So, these moral facts are just expression. In-express. Halimbawa ko, I have my thoughts. Yung thoughts na yan, hindi yan ibig sabihin na kapag sinalita ko yan, Next question. as an expression, ay created na yun. Next question. Palakihan ako, pasuyo lang. Sunod kong tanong sa'yo, sa moral realism, sa moral realism, may binabanggit dyan na philosophical view that there are moral objective facts and that moral statements can be true or false based on those facts. Tanong ko sa'yo, tanggap mo magkaiba yung moral facts at yung moral statements? Yes, magkaiba yan. But moral facts are by definition, according to you, is a statement. It is a proposition. So the nature, the ontology of that moral facts is actually a proposition, a statement that is either true or false. Ikaw na yung nag-define mo sa akin eh. Sunod na tanong. Dahil sabi mo kanina, ang moral facts, ayan ay propositions. Diba? Sabi mo yan eh. So tanong ko, nag-argue ba ako dito na hindi propositions ang moral facts? Ayan bang ina-argue ko? Yes or no? Hindi. Actually, hindi yan yung Amen! But you are denying. But you are denying that every propositions originate from a mind one way or another. Wala ka namang maibibigay na halimbawa na proposition na hindi nanggagaling sa kaisipan eh. Give me one. Give me just one example of a proposition na hindi nanggagaling. Next question. So tanggap mo,
na ang pinag-uusapan pala natin at ang tinitindig ko, hindi naman ako tutol na yung moral facts ay propositions. Hindi ako tutol doon, di ba? Tama? Yes, hindi ka total doon. Okay, kung hindi ako tutol, bakit mo ginagamit na argumento laban sa akin? Hindi pala ako tutol. Kasi inaamin mo din na ang proposition, walang proposition na hindi nanggagaling sa mind. Pero this time, pag pumunta ka dun sa moral facts na labas sa kaisipan ng tao, kinokontradict mo yung sarili mo kasi ang defense mo, walang pinanggalingan na mind. Next While on your hand, sinasabi mo, Next proposition. Okay, question. sunod na tanong. Next question. Sunod na tanong. Sabi mo, sinabi ko, walang pinanggalingan ang mga moral propositions o yung moral facts. Pag ito ba inireplay itong ating usapan, meron ba maririnig ang mga tao na sinabi ko walang pinanggalingan ang mga moral propositions at moral facts? Meron ba silang maririnig sa debate natin? Meron o wala? I think wala. So, wait lang. Inaamin mo na ba ngayon? Okay. So, okay. Wait lang. Stop the time. Wait walang lang, Tink. maririnig. Stop the time. Wait lang, Tink. Pagka nag-start na sumagot si Tink or si You Will Die, bawal na interrupt yung nagka-question. Sige, sasagot ulit ako. ng sagot, Tink. Sige. So, okay, Pareset wala ng kang time sa sinasabi. 20. Go. Ang sinasabi, walang sinasabi si Ed na ang moral proposition ay walang pinanggalingan. So that means mayroon siyang admission na yung moral facts na yan, which is a proposition, ay actually may pinanggalingan. Saan yan? Next question. Tink, Sunod tingin na ka rin sa tanong. time. Next question. Sunod na tanong. Sabi mo kanina, wala tayong mapapanood sa replay nito. Na ako, ang claim ko bilang negative side, walang pinanggalingan ang mga moral propositions at moral facts. Pero ginagamit mong argumento sa akin. Tanong, kung wala pala akong ganong claim, sino yung inaatake mo? Hangin o ako? Sa debate. Okay, I stand corrected kung wala kang sinasabi ng ganon. So, Objection, moderator. Objection ako. Okay, stop the time. Objection, ito Okay, yung objection ano yung ko. objection? Categorical po yung tanong ko. Categorical, moderator Tanong ko, sige. ang tanong ko, sino yung inaatake mo? Hindi ko pala claim yun. Sino inaatake mo? Ako Okay. o hangin? Pili siya, moderator. Hindi ko Sige, pala Tink, may natin. counter-objection ka ba? Wala lang. Ikaw pa rin yung inaatake ko. Okay, sige. Kasi nga, hindi ka naman pala agree. Na itong moral facts ay walang pinanggalingan. Kumbaga, merong position mo din pala yan na may pinanggalingan eh. So ngayon, saan yan? Saan galing yan? Kung yan din pala yung position mo. May proposition ba na hindi nanggagaling sa mind? May Next proposition ba na hindi nanggagaling sa mind? Next question. Sa latag ko kanina, kung talagang honest ka at nakinig ka, tutol ba ako na ang propositions ay nanggaling sa mind? Tutol ako o hindi? Uy, hindi. Hindi ka tutol. So that means, solved na yung case natin. Proposition, moral facts actually came from the mind. Ano pa pag-uusapan natin? Solved na pala. Hindi ka pala agree. Hindi ka pala disagree dun. Does that mean solved na yung case natin? Next question. Sangayon sa paksa, ano talaga yung pinag-uusapan natin? Moral facts o moral proposition? Categorical. Moral facts ang pinag-uusapan na, which, by the way, you defined as propositions that has truth apps. So it is a proposition at inaamin mo sa akin ngayon na itong proposition ngayon ay nanggaling sa mind. So how? Solve na yung cases natin. Next question. Next question. Wala nang oras. Okay, sige. Pare-set ako ng time sa 10 minutes. And thank you very much, moderator. Ito yung rebuttal round na. At gaya ng inaasahan natin, hindi natin alam kung hilong-hilo yung kausap natin eh. Paano?
Sinasabi niya, hindi iisa ang moral facts at moral propositions. Na hindi naman namin topic yung moral propositions. Pero ayun ang pinagpipilitan niya. Mindless propositions. Hindi ko naman latag yun. Ngayon, kung hindi ko latag at hindi yan mapapakikinggan sa replay, hindi ko claim yan, hindi ko tinitindigan yan, no, mindless propositions, eh sa makatwid, strawman yan. Diba? Strawman yan, bro. Hindi ko pala latag, ba't ginagamit mo sa aking bilang pang-atake? Ngayon, sagutin natin. Ang topic natin, moral facts. At kung moral facts, ang pinag-uusapan natin dito, yung truthfulness niya mismo. Kasi, objective truths daw iyon, kung ano yung tama at mali, mabutit masama, na nag-i-exist independently. No? Ngayon, pinagpipilitan niya, komo yung moral facts. Didefine mo kasi. Ayon sa definition mo, ang moral facts ay propositions. Aba, natural. Nag-uusap tayo eh. Nakasulat na eh. Kaya proposition yung bro, statement yun. Diba? Statement yun. Ngayon, meron kasing transition. Ito yung hindi niya nauunawa. Kasi hindi siya moral realist eh. Hindi niya nauunawa eh. Yung moral facts, ayan yung nire-report natin. Pag tayo nag-report, moral statements na yun. Kaya hindi ako tutol na itong mga nire-report natin, yung mga moral propositions o yung statements na nire-report natin, ito, ayan o. Ayan, contingent yung pagre-report natin na yun sa language at sa mind. Di ba? Kalino-lino na category mistake yung latag mo, bro. Category mistake latag mo. Ang topic natin, moral facts. Ano inaatake mo? Moral propositions. Hindi yun ang paksa. Hindi yan ang paksa. Kaya sasabi mo, definition mo yan. Oo, definition ko. Dahil nung pagkakataong yun, nag-uusap tayo. Paano ko ba naman i-express yun kung hindi ko i-express as statement? As proposition? Ano ba yan? Ano ba yan? Ayan, tinan natin tong isa. Sabi dito, sa moral realism, ito raw yung view na objective moral facts and that moral statements can be true or based on those facts. Ano yung facts na to? Yung moral facts. Anong gustong palabasin niya? Itong objective na mind-independent facts, yan daw ay dependent sa mind. Came. Kasi ibig sabihin ng came, no, bilang past tense, yan ay verb of origin. Sobrang liwanag ba? Verb of origin kasi yung came. Doon daw nagmula, doon daw nanggaling. Ang problema niya ngayon, hindi niya ngayon ma-bridge kung paano nangyari na etong moral facts na to nanggaling sa mind. Kanina ano sagot niya? Hindi daw contingent pero came from the mind. Huling-huli ka dun bro eh. Pero mo, hindi pala contingent pero came from the mind. Sino talaga totoo nagsasabi? Si think number 1 o si think number 2? Sabi mo think number 2. So tanggap mo mali yung think number 1? Naloko na. Sabi ko sa'yo bro yung mga argumentong dinala mo parang gelatin tas ibabangga mo kay Megatron. Wag ganun bro. Sablay eh. Yan nilinaw natin. At kanina sagutin natin, akala niya nakapunto siya bilang rebuttal lang think. Sige nga bro, pangalanan mo nga bro yun. Sa moral realism, sinusuportahan yun na came from the mind. Doon nag-originate ang objective moral facts. No, hindi to moving the goalpost think, wag kang magmuntakasan yung wala ka pang puntos eh. Hindi mo sinasagot, nagsabi ka lang, yes, merong ganyan. Ano pagkabanggit mo, yung theistic morality. Kaso lang bro, yung theistic morality na yan, hindi naman realism yan. hindi yun moral realism bro. Kaya yung assignment mo, hindi pa buo bro, hindi ka pa nakakapagpasa. Paano yan? Mananatili pa ring mali. Mananatili pa ring false yung claim mo. Tandaan nyo po nasa banner kalinaw niyan. Objective moral facts. Hindi po ang pinag-uusapan moral propositions. Hindi namin pinag-uusapan na moral statements. Hindi yan ang pinag-uusapan bro.
Yes, tanggap natin na kapag express belief, nag-express na tayo ng moral facts, ini-express na natin yan, statements na yan. Pero hindi ibig sabihin na yung truthfulness, kaya nga moral facts, yung truthfulness ng objective moral facts, galing na sa mind. Saan yun, bro? Saan yun, bro? Saan mo napatunayan yun? Saan mo napatunayan sa buong nilatag mo kanina? Saan? Saan doon? Na yung truthfulness ng moral facts came from the mind. Wala man. wala ka napatunayan, bro. Ang pinatutunayan mo, dito siya nagtatago, mga viewers, no? Para hindi kayo madaya, pati ng mga makikinig nito. Ang pinatutunayan niya, moral propositions came from the mind. Aba, oo naman. Moral statements came from oo naman. Pero yung truthfulness ng objective moral facts, kasi hindi naman pwedeng moral facts yan kung hindi truthfulness ang punto niyan eh. E di sana moral lies yung nandyan. Moral na katotohanan yan, bro. Yung hindi nagbabago, independent na mga moral na katotohanan came from the mind. Ano nga siya, independent nga eh. Gusto mo, gagawin mo. Dependent sa mind. Came from the mind. Tapos kanina, nadulas pa siya dito, sulitin ko lang. Sabi niya, meron daw pagkakataon na hindi objective yan. Sabi niya yan ha. Mapapakinggan niyo yan sa replay kanina. Nabunggo siya ng trend eh. Sinalo mo bro eh. Sabi mo kanina, yes, merong pagkakataon hindi objective ang moral facts. Ano? paano mo patutunayan yun bro? Kaya tayo makakapanatag tayo na ito kasing pinakikinggan nating affirmative side ni hindi nga moral realist yan. Paano tayo magtitiwala sa presentation yan? Diba? Kaya kami humihingi kami bro sa'yo ng pwede ba kami magtiwala sa'yo? Diba? Pero mo parang ganito lang yan eh. Sabi nga ni Nomina Sacra, hayaan yung magpaliwanag ang mga Katoliko sa CCC. Sila babasa. Sila mag-i-explain. Diba? Hindi yung hayaan mo yung mga moral realist magpaliwanag dyan ng moral realism, ng objective moral facts. Hindi ikaw. No bro? Tanda mo yan ang topic, objective moral facts, truthfulness of these facts. Hindi ang topic, moral propositions. Kasi yes, tanggap namin mga realist na yung mga propositions, yung mga statements, yes, merong intervention ng language at mind dyan bilang expression of belief. Bilang expression of belief, yes, tanggap namin. Pero, ang pinag-uusapan natin, truthfulness of these moral facts. Hindi mo pwedeng ihiwalay yan. O, kaya ang payo ko sa'yo, bro, tsaka ka siguro makipagpaliwanagan sa akin tungkol sa moral realism. Pag realist ka, bro. Di ba? Propositions yung inaatake mo, pinag-uusapan natin, moral facts, tabingi man, wrong number. O, sige, handa na ako magpatanong at sumagot ng naaayon sa rules. Okay. Pa-restart ng time to 7 minutes. Tapos ready na rin yung 20-second timer natin sa baba. Thank you, Wilday. Tingin kayo dito sa sa 20 seconds nyo para hindi tayo nagkakaguluhan dun sa tanong at sagot. And again, i-remind ko lang din kayo na kapag nag-start na yung oras ng sasagot, bawal na mag-interrupt yung nagtatanong. Okay, ready when you are, think. Okay, ang tanong ko sa'yo, you will die. Yung independent ba at origination, yan ba ay the same thing para sa'yo? Hindi. So Hindi. kapag... Next question. Hindi, okay. Sa definition ng objective, it is about independency, di ba? Yes, oo. Ang stance ng objectivity sa moral realism ay stance independence. Ibig sabihin, hindi dumidepende, walang inaangklahan, hindi kailangan ng pundasyon, at lalong hindi nanggaling dyan sa mind na sinasabi mo. Definition pa lang ng objectivity yun. Okay, Partida. kung ang objective is about independency, does it mean that it's not really about the origin of that something that exists objective? No, not necessarily hindi direkta. Kasi nga, kahit objectivity pa lang ang pag-usapan natin, hindi ka tatagos bro.
Hindi ka tatagos bro, parang ikaw yung sabi ni Jesus, parang ikaw yung mayaman na hindi makatagos doon sa butas ng ng karayom bro. Hindi Okay. ka tatagos doon bro, malabo yung gusto mong mangyari. Next question. So something that exists objectively, something that exists independent of the mind can have a source, correct? No, kasi walang ganyang doctrine sa moral realism. I'm Wala. talking about objective. Bakit? Teka, sumasagot ako bro. May oras ako yung moderator. Ano ba to? Sige. Masagot ako Tuloy. Pag-desisyonin natin yung moderator. May oras Okay, ako pero din ako start. sumasabat ka. Para start ng oras sa 20 second. Okay, wag mag-i-interrupting ka. Tingin tayo dun sa oras natin. Okay, sagot. Okay na, Thank you, Pandas. timer. Ayan. Sagot. Sige. Hindi kailangan ng origin, bro. Bakit? Kasi sabi nga, sa stance objectivity na argument, they must be so in their own right. Kung bakit sila objective? Dahil sa sarili nila. Hindi kailangan ng dependency, hindi kailangan ng foundation, hindi kailangan ng origination. Next question. Next question. Okay, but you admit that something is objective doesn't mean na walang origin yun. You agree to that, right? Oo, agree ako. Kasi, ayun naman ang sinasabi ko eh. Pero hindi naman yun ang paksa. Hindi naman ako nagsasabi, objective moral facts ay walang origin. Hindi naman yun ang punto ko dito. Ang punto ko dito, yung insufficiency mo, yung burden of proof mo, hindi mo nagawa yung assignment mo, hindi mo napatunayan na yung objective moral facts, Next kung bakit siya question. truth, Next came from the question. mind. Okay, sabi mo kanina, yung moral facts are propositions. Yan yung definition mo. Tapos sabi mo kanina, pag sinabing proposition, yan ay nagre-report ka lang ng facts. Okay, and then you convert that to proposition. Ang tanong ko sa'yo, paano ka nakakapag-report ng proposition kung ang pinanggagalingan mo ay hindi proposition? Ito sagot. Kasi yung kalagayan ng mga moral facts, they are discoverable. Sabihin, na-access natin sila through the use of rationality. Kaya kita mo, yung mga engot, hindi sila makapag-report ng maayos kung ano ba yung tama at mali eh. No? Pero Okay. malaking part dyan yung yung pagiging rational natin. Pero, hindi yan ang Question. topic, bro. Next question. So, yung moral facts are not per se proposition. Yan yung gusto mong sabihin, tama ba? Yung mismong moral facts, hindi agad proposition yun. Proposition yun pag tayo nag-report na. Pag kaming mga moral realist nag-report na. Teka lang, sumasagot ako. Sorry. Stop na tayo. Pag kami nag-report na kami. Stop ng time, Tuloy ka na, sandali lang. moderator. Sige. Wait lang ha. Think, unang warning na yan ha. Wag tayo mag-interrupt kapag may sumasagot. Kanina ko pa kayo nire-remind. Okay. Stick mo lang yung time, Panda, tapos pa-restart ako ng 20 minutes turn. Ay, 20 seconds. Sorry. Okay, sige. Proceed with the answer. Okay. Yung mismong moral facts, unique yan bro. Yung ontological status niyan, unique. No? Hindi ibig sabihin, yan ay proposition agad. Pag tayo na nag-report kami, kasi hindi ka moral realist, kaya hindi ka pwedeng mag-report niyan bro eh. Kami lang yun, may karapatan nun, mga realist mag-report niyan. Next question. So, final answer. Sabi mo, moral facts are not propositions. Is that your final answer already? Hindi ko answer yun eh. Assertion mo yun. Loaded question kasi yung tanong mo eh. No? Hindi ko pinuputol yung sagot dito na ang moral facts ay propositions. Ang moral facts ay hindi propositions. Wrong. May context ako bro sumagot. Kaya nga di mo ako mahuli bro eh. Next question. Next question. I thought you already admit na pag sinabing moral facts are not propositions. Tapos, pag sinabi kong final answer, is it a proposition or not?
Ano ba talaga? Hindi ko mag-gets. Proposition ba yan o hindi? Oh, sige bro, dahil hindi mo gets, tuturuan kita. Kasi hindi ka moral realist tuturuan kita. Oh, yung moral facts, unique yung kanyang ontological status. Ngayon, pag ayan, dinidiscover na ng naming mga moral realist, syempre magre-report kami, nagiging statement yan, nagiging proposition na, dependent na sa language. Next question. Okay. Ang next question ko, how are you reporting it as a proposition kung ang source mo ay hindi rin proposition? Para kang nagre-report sa blackboard na nakasulat ng teacher mo na hindi naman proposition pero nire-report mo siya na proposition. Paano nangyari yun? Oh, sagot. Ganyan talaga bro, pagka hindi moral realist tapos lalaban ka sa ang topic moral realism. Kaya gulong-gulo ka eh. Ngayon, para maturuan ka, nagiging proposition nga yun pagka inire-report na. Pag walang nagre-report nun, hindi yun proposition. Basic. Next question. How do I know that yung reporting mo ay nagre-reflect sa truth na yun kung hindi mo naman actually alam na proposition yun? Sagot. How do you know? Hindi nga natin topic ang moral epistemology. Bawi ka na lang bro. Out of topic yung tanong mo na yan. Diba? Nilinaw ko na yan. Hindi tungkol sa moral epistemology ang topic. Ontological status lang pinag-uusapan natin. Yung truthfulness ng moral facts came from the mind. Bigo ka. Bigo ka pa dyan bro. Next question, last question, think. Okay. So, sabi mo kanina, yung came from and contingent. Para ba sa'yo yan ay the same? Oo, para sa'yo, the same yan bro. Oo, kaya ako, para sa akin, the same na rin kasi kalabang kita eh. Para sa'yo, the same yan, pero nahuli ka. Na kinoryente mo yung sarili mo eh. Sabi mo, hindi contingent yan. Sabay bawi ka. Came from the mind yan. Oo, kinoryente mo yung sarili mo bro. Okay, time. Timer restart ng time to 7 minutes. Ayan. Dadako na tayo sa huling parte ng debate natin. Closing statement. Mauuna yung negative side natin. Pag ready ka na, you will die. Start ka na ng closing statement mo. Yes, ready. Thank you moderator, thank you timers. Yan, dalawa yung timer. At thank you sa lahat ng mga, alam nyo yun, nagpilit munang makinig bago magkaroon ng konklusyon. No, ganun kasi sa debate eh. Makinig muna bago yung konklusyon. Ang problema lang, kahit anong paliwanag natin at pakikinig ang pilit nating ini-extend para sa affirmative side, hindi niya maunawa, no? Nasa recording yan eh. Hindi ko gets. Tanong ka bro. Tanong ka lang sa akin bro. Kasi ang mahirap. Biruin mo, hindi ka moral realist. Papasukan mong discussion, moral realism. Tapos magmamagaling ka. Hindi, sa moral realism, ang moral objective, moral facts came from the mind. No? Mali po yun eh. So ito po yung paglalagom ng aming usapan. Simple lang po. Kung isa-summarize natin, gustong patunayan ni affirmative side ang mind-independent facts, no? Yung mind-independent facts, kaya nga objective moral facts, mind-independent, ay dependent sa mind. Di ba? Yan ang gusto niyang patunayan eh. Ang mind-independent facts, mind-dependent, naloko na. Hindi ganun. Tapos pinipilit niya, no? Ito kasi yung nilulusutan niya eh. Gusto niya magtago dito sa vagueness na to eh. Ang pinipilit niya, yung moral propositions yan ay statements, di ba? Wala namang proposition na mindless eh. Lahat yan, merong mediation ng mind. Yes! Meron, dahil ini-express na natin. Dahil ang moral statements, expression of belief. Di ba? Expression of beliefs. Pag nag-express ka, meron ng mediation ng language yan. Meron ng mediation ng mind. Ganun yun, yung moral propositions, yung moral facts. Pero yung moral facts mismo na objective sa moral realism, patutunugin mo, gusto mo came from the mind. Wala bro. Kaya yung assignment mo, hindi mo pa napapasa. Para mapipirmahan yung mo niyan, clearance mo bro. No, tandaan po natin ang punto ng topic na to.
yung truthfulness ng moral facts bilang siya ay objective came from the mind. Ano yung inamin niya kanina, no? Ito po ay nasa replay naman. Ano yung inamin niya? Meron daw mga pagkakataon hindi objective yung moral facts. Ano ka mo? Naloko na. Walang ganun bro sa moral realism. Maling mo yan, maling unawa, o hindi ko alam kung inunawa mo ba. Kasi kung ang nakakahiya, inunawa mo na yan, nagkamali ka pa. No, kaya isipin ko na lang, maling unawa mo siya. Diba? Para hindi mas nakakahiya. Pero yun mo, inintindi mo na, sablay ka pa rin. Pangit naman yan, diba? No, walang ganun bro sa moral realism. Yung moral facts, yung truthfulness niyan, objective. Ganun bro. Objective siya. Hindi kailangan na may panggagalingan. Meron bang ang stand mo ba? Walang origin yan? Hindi ko naman stand yun bro kasi hindi yan ang topic. Hindi ako nag-stand ng hindi topic. Hindi ako kagaya ng iba dyan. Hindi ko naman argument. Ginagamit sa akin as counter argument. Naloko na. Strawman. Strawman. Biruin mo, inaatake mo ako, hindi ko naman statement. Naloko ka na ngayon sa replay bro. Baka magpalit ka ng pangalan yan sa kahihiyan. Pero mo yung kalaban mo, hindi naman yun ang tinatopic, hindi naman yun ang stance, hindi yun ang claim. Pero yun ang ginagamit mo pang atake. Edi dalawa lang yan. Hindi mo ma-atake yung argument ko, o masyado ka nang naging komportable dyan sa iniisip mo na moral propositions ang topic. Sa makatwid, hindi ka sumusunod sa talagang topic. Muli maraming salamat at magandang gabi sa lahat. Shoutout sa mga cat lovers dyan. Ayan, shoutout sa Blind and Friends naming grupo. Salamat sa lahat ng maaabot nito. At salamat din sa Baby's Cartel. Ayan, shoutout sa inyo. Apaka-basic lang eh. Tatataka ako sa'yo bro eh. Sana pala kung gusto mong maging magkaroon ng bearing yung puntos mo, ay yung pinupunto mo, sana ang pinatunayan mo, moral propositions came from the mind. Yun, parehas tayong affirmative, hanap tayo ng kalaban 2v2, di ba? Kampi tayo. No, kampi ako. Kung ang paksa natin, moral propositions came from the mind, yes. Di ba? Kampi tayo, hanap tayo ng lalaban sa atin, pero lalabanan mo ko sa objective moral facts came from the mind. Naloko na. Yan, maraming salamat sa lahat ng nakinig at sana maging ugali natin yung pag-debate. Kinig muna, wag agad yung conclusion. Di ba? Wag ganun. Paghahalataan yung mga ungas eh. Di ba? Again, maraming salamat sa round table at thank you rin Ting. Sana natuto ka bro. Kaya yung pagkalito mo kanina, willing naman akong turuan ka bro sa moral realism. Yan, maraming salamat. Okay. Para sa ng time to 7 minutes, bibigyan natin ng 7 minuto si Tink para gumante. Tink, pag ready ka na, start na yung 7 minutes mo. Okay, so to, di ba? Para bang statement, not questions? Yes, Tink. Closing statement na to. So, I think mas marami pa akong narinig na side comments kay Ed kaysa sa mga counter arguments niya. Pero di bale, sige, hindi ko sasakyan yan. So bale, ang topic namin talaga is objective moral facts came from the mind. The very topic in itself, it already presupposes na objective yung moral facts na yan. Kasi came from the mind eh. That means already outside that mind. Ang problema sa kanya, it seems like meron siyang conflation. Papakita ko sa inyo ha. Meron siyang conflation na kapag sinabing independent of the mind, it means para sa kanya hindi nanggaling sa mind. But that is not what objective means. Halimbawa, tingnan nyo to ha. Ito yung example. Itong cars na to, itong box na ito, this is objective to this mind. Independent sila. Nasa labas ng mind. Yan yung idea ng objective. Nasa labas, independent, hiwalay sa mind. Okay? Pero it doesn't mean na yung laman ng box na yan ay hindi nanggaling
sa kaisipan. It doesn't mean na ang design ng sasakyan na yan ay hindi nanggaling sa kaisipan. Kaya nga, ang pinupunto ko dito, kapag mayroong objective moral facts, it is inevitable, inescapable na nanggagaling sa mind. Kasi yan ay, according to Ed, is a proposition. Sabi niya kanina, yung moral facts, yan ay truthfulness. Nagre-report lang siya in terms of proposition. Pero imagine this, no? Imagine this. Paano ka makakapag-report ng proposition kung ang nire-report mo ay hindi rin proposition? Para bang sa school nyo, may nakasulat na white sa backboard, nagsulat ng proposition. Kung yan ay simply not a proposition, blank, paano ka makakapagsulat ng proposition? Kaya nga sa definition yan, under moral realism, moral facts are proposition, declarative claims capable of being true or false. Yan yung definition niya. It's a proposition. It cannot be the case na nagre-report ka using a proposition. Meanwhile, yung source mo na nire-reportan mo yung source mo ay hindi mo alam kung ano. Hindi proposition. Kaya nga inescapable na kapag ang definition mo ng moral facts na according to him are propositions having truth at, pag yan yung definition mo, inescapable na yan ay one way or another nang gagaling sa kaisipan. Yes, maaaring objective na yan kasi nailabas na, katulad na example ko na ito, nailabas na yung book, di ba? Nailabas na yung libro. So objective na siya. That means yung moral facts na yan nasa immanent na siya, inherent na siya sa reality kasi nailabas na yan. Para bang yung libro na nasulat na, nailabas na. Kaya objective na siya, independent na siya sa kaisipan ng source. Pero nanggaling pa rin doon. Diba? Pag sinabi nating halimbawa sa parents mo, independent ka sa parents mo, umiwalay ka na sa parents mo, does that mean na hindi ka nanggaling sa parents mo dahil independent ka na? Yan yung nakikita kong conflation niya. Na kapag sinabing objective, it must be the case na hindi nanggaling sa kaisipan. No. Iba yung independency sa origination. Yan yung una kong nilinaw sa presentation ko. Talagang kasi sabi ko ito yung critical part dito eh. Independence of existence is not equal to independence of origin. Yan yung essential sa debate na to. Kasi pwedeng mag-exist ang isang proposition objectively independent of a mind but still came from a mind. Pwede yun. So yan yung nakita kong conflation sa nangyari. Kaya nga nasabi ko na to dati. Kapag meron kang kilalang atheist na nag-i-stand on the ground of moral realism, kung saan naniniwala sila na ang morality ay objective, independent of human mind, yung position na yun will self-destruct kasi inescapable yung mind. Inescapable yung mind dun. Lagi kasing lahat kasi ng proposition na alam natin, lahat ng words, lahat ng statement,
lahat ng statement na alam natin, ang source niyan lagi is money. Kaya anong tinatanong ko sa kanya kanina, can you give a statement? O meron ka bang halimbawa ng statement o proposition na hindi nang kaya? Wala siyang maibigay. Ang ginagawa niya kanina, pinagdidiinan niya na yung moral facts. Gumagamit lang daw siya ng proposition para i-report yung moral facts na yun. How can you report a moral facts? Salamat sa ating dalawang debaters. Now, bibigyan ko naman ng 15 minutes yung mga audience natin para mag-request at magtanong sa dalawa nating debatista. 1 question each, pwede kayong magtanong. Akyat lang kayo, request lang kayo, nakaantabay ang round table para paakyatin kayo. Ayan. Start na tayo, Panda. Good evening, Sir Caillou. Sino ang gusto niyong tanungin? Si Tink. Kasi Yes, po. yung parang may conflation ako narinig doon sa moral facts and moral statements, the propositions, right? Nagkakaroon ka ba ng distinction sa truth bearer and truth makers o hindi? Truth bearers and truth makers. Truth makers. Oh. Hindi ko siya, I think meron silang distinction eh. Kasi you can be the truth bearer, dala-dala mo yung katotohanan, pero you are not yet expressing that truth. Kaya hindi mo pa parang in a sense na ginagawa kasi hindi mo pa siya ina-express. Di ba yung bearer, hawak mo pa lang, hindi mo pa siya ina-express. No, I mean philosophically speaking, when we say truth bearers, yun yung mismong propositions or yung statements. And then the truth makers is independent of the statement. Kumbaga, the statement is made true of the evidence. Yung evidence is the truth maker. Ngayon yung statements is the truth bearer. Siya yung nagdadala, siya yung nag-o-offer na ito yung truth, ito yung claim. So, yung truth maker is yung objectivity. So, nagkakaroon ba distinction doon o wala? Wala. Kasi Okay. tawag doon yung truth maker, like in example ko kanina, for you to be able to report para gawing statement yun, yung nire-report mo must also be the same. I mean, katulad ng example ko kanina, kung pinapa-report ka ng teacher mo, if yung nire-report mo ay hindi rin statement, hindi rin proposition, and how will you know na yan talaga yun? Kung hindi rin yung proposition, hindi rin yung statement. Nire-report mo lang naman eh. Ini-express mo lang naman. Kumbaga sa papel, nakita mo, ito yung nakita mong sulat, kinukopya mo lang eh. So that means the source must be the same. Kasi kinukopya mo lang naman eh, nire-report mo lang eh. Okay, thank you. I think parang hindi mo yata alam yung truth makers at truth bearers, pero okay lang. Salamat. Thank you, Sir Caillou. Okay. Dave, sino gusto mong tanungin? Since wala pa masyadong request, kahit dalawang tanong. Go. Sige. Think, kasi sabi mo kanina, yung libro, saka yung sasakyan, objectively existing, no? Objective of the mind that created it. No? Parang medyo nalito ako doon. Di ba yung design ng sasakyan, saka yung composition ng libro subjective doon sa nag-design. Paano naging objective yun? Objective siya in the sense that the definition of objective is independent. Halimbawa ikaw Dave, humiwalay ka na sa parents mo, so that means you are independent, di ba, sa parents mo. Pero does that mean na tawag doon, hindi ka nang galing sa parents mo? Just because you are independent? Kaya nga sinasabi ko, magkaiba yung independent
sa origination. A book, a car can exist independently of a mind, but that doesn't mean the content, the design did not originate from a mind. In fact, Okay, siguro. ano? Ito na lang. Yung moral objective facts, pwede mo ba akong bigyan ng isang moral objective fact na hindi discovered, kundi nag-originate talaga sa mind? Hindi siya discovered, Actually, everything is discovered. Okay, kung everything Kasi- is discovered, paano siya nag-originate sa mind? Kasi paano siya kasi it's a proposition. Ang sinasabi ko, if by definition your object, the moral facts is a proposition, meron ka bang ikaw isipin mo to, Dave, meron ka bang alam na rhetorically, ang gusto kong sabihin, meron ba kayong alam na statement or proposition na hindi nag-originate sa isang mind? Wala naman, di ba? It Okay. always Thank you. Salamat, Ran Dave. Okay, Anta, sinong gusto mong tanongin sa kanilang dalawa? Wait muna. Pang last na yan kung sino yung tatanungin ko. Ito, magpe-premise muna ako sa tanong ko eh. So ang topic kasi, objective moral facts came from the mind. So in my humble understanding of the topic, objectivity of moral facts is not the issue sa topic. No? Hindi yan issue, hindi natin pag-uusapan ng objective moral facts. You must both agree. Kasi yan yung topic eh, objective moral facts came from the mind. So therefore, the only case in this debate is that whether or not this objective moral facts came from the mind. That is the issue. So kaya ang tatanungin ko si Ed. Ito yung tanong. Yes, ang tanong. So if disagree ka sa affirmative na objective moral facts came from the mind, then where did it come from? Para ma-establish natin yung pagiging negative mo. Okay, it is embedded within the fabric of reality. Isa akong post-structural realist. Ayan ang sagot ko. Thank you. Ay, okay. Next, Kagolo Molly, sino ang gusto mong tanongin sa kanilang dalawa? Magandang gabi. Gusto kong tanongin si Ting. Ting, ready ka na ba? Yes, sige, tanong ka lang. Okay. Ang tanong ko, Ting, kung objective moral facts ang topic natin, at ito ay nanggaling sa mind, no? Presupposing. Ito bang mind na to ay kayang baguhin itong objective moral facts? Yes. Kasi ano yan, siya yung source code niyan eh. Parang ganito, no? If for example, I write a book, nilabas ko yung book na yun, so it exists already objectively sa isipan ko. Do I have the right to change the content of that book? Yes, of course. Moderator, pwede ba ako mag-follow up since may time pa? Or dalawang tanong pa since wala naman nagre-request. Sige, go. thank you. So, kung siya ay independent, no, sa mind na to, papaano nababago ng mind na ito yung independent, which is moral objective facts? Okay, like what I said, example, meron kang libro. Initially, nasa isipan mo yung thoughts na yun. And then you write that in a book. So ngayon, lumabas na yung libro. It now exists independently of you. So objective na siya. Paano mo siya babaguhin? E di kunin mo yung libro, isulat mo ulit. I-redo, gumawa ka ng volume 2. So pwede, di ba? Because you are the originator of it. So you can decide. Halimbawa, yung sasakyan, the design, the blueprint came from you. Ngayon, na-materialize na yung sasakyan. Nandun na objective na siya. Since nang galing sa yung blueprint, pwede mong baguhin yun. Okay, last question. So pwede ka mag-decide.
Okay, last question, Ting. Hindi ba nako-conflict mo yung term na objective sa relative? Thank you, bababa na ako. Pakisagot mo na. No. Again, ang meaning ng objective is about independency. Hindi yun sinasabi. Hindi yun about origination. It's about the independency. You can from your mind, you can write a book and release it so that nasa labas mo na yon, independent na yon. So by that definition, lumalabas na yung book na yon is already objective relative to your mind. Kasi nasa labas na, independent na yan. But again, lagi kong ini-insist dyan, hindi ibig sabihin nun na yung nakasulat doon sa libro na yon ay hindi na nanggaling sa iyo. Galing pa rin sa iyo yun. Magkaiba yung independence sa origination. Okay. Sir Caio, sige, 3 tanong bibigay ko since wala naman masyadong request. 3 tanong, okay. Sir Caio. Think, di ba, unang-una, since I assume na theist ka, no? Pangalawa, I think, I also assume na you are positing the idea that moral facts or morality came from God. Now, my question is, if you can actually change moral facts because via your mind, are you not changing the moral characters of God? No, I'm referring to the idea na sa side ng tao na kaya nag-example ako ng book na kaya mong baguhin. But of course, if we are presupposing we are presupposing an independent mind na transcendent na by sa theistic view ay unchanging, then whatever objective fact na na-express niya, it's already unchangeable. Kumbaga sa pagsusulat ng libro, halimbawa, nasa isipan ko, tapos nilabas ko yung book, naging objective na siya. Final version na yon. Wala nang volume na yon. Wala nang revision doon. Kasi pwede rin yan, di ba? Just because kumbaga optional yung pag-change ba. In this case, sa kaisipan ng God, nag-release siya ng mga objective facts. And that objective facts are in final version na para bang ako, nag-release ako ng libro at yung libro na yon is already in final version, no more revision. Okay, my second question is, saan mo ba gina-ground yung moral facts sa Diyos? Are you grounding it sa mind ng Diyos o sa character, sa attributes ng Diyos? Sa both, yung character kasi at saka yung attribute niya are nakalink yan eh. They are the same. Okay. Tapos kay You Will Die, same question ko lang una kay Tink. Nagkakaroon ka ba ng differentiation as a moral realist sa truth bearer and truth makers? Oo naman bro, malaki ang distinction yan. Kaya nga, ang kaninang pinupunto ko, sabi na rin ni McCord, no? Actually, dinebate ko na kasi itong topic na to sa foundation naman ng topic. Nire-report ng mga moral realist, itong moral facts na discoverable doon sa objective reality. Na meron talagang malaking pagkakaiba. Okay, thank you. Ayun, salamat sa kayo. Master, basta to si Master, may tanong ka ba? 3 tanong kung gusto mo magtanong. Master? Nawala na yata siya. Last 1 minute kung gusto niyo. Wait lang, sige, magtatanong na ako. Kay yung tanong ko. Sa mga nilatag mo ba? At proposition mo? Kips, ayusin mo na yung boses mo, masakit sa tenga tsaka sa recording kasi papangit. Makiayos na yung boses. Sige, thank you.
Hindi po ako si Gibbs. Either ayusin mo yung boses Sino po ba yun? Okay, sige. Okay, kung Salamat. ayaw niyo pong magpatanong. Okay, thank you so much everyone. Salamat kay Panda. Pakipagyan naman ng gift si Panda. Napakiusapan natin siyang mag-timer sa atin. Binaba niya pa yung call ng nanay niya. Thank you so much, Panda. Salamat sa pagtulong sa roundtable. Salamat din kay Think na ating affirmative at salamat din kay You Will Die na negative natin. Kung meron kayong mga bata dito na gusto nyong suportahan, magbigay na kayo ng regalo habang hindi pa nag-end yung live natin. And doon naman kay Master Debater, sige, may 1 minute to ha. Pag pinaakyat kita dito, ayusin mo yung boses mo kasi tandaan natin recorded to ha. Pinopost namin to and formal event kasi to, hindi siya laro-laro lang. So kung gusto mo magtanong, papaakyatin kita pero ayusin mo yung boses mo and ayusin mo yung pagtatanong mo kasi this is a formal event. Huwag tayo maging bastos dun sa platform at dun sa pina-facilitate natin. Sige, mag-request ka if you want to ask a question para maganda yung natin, yung recording natin. Okay, wala na. Sige, meron ba tayong mga i-announce na tawag dito na upcoming debates? Wait lang ha. Tomorrow. Ayan, Beauty, meron ka bang access dun sa natin? Wait. Yes, tomorrow we're gonna have a debate with Sir 80. Sir 80, their topic is all about, wait, let me just check it. Their topic is all about Leibniz principles of sufficient reason proves God's existence. Tomorrow, negative atheist teacher, affirmative Arvin, and it will gonna held at at 9 p.m. tomorrow evening. Yeah, so if you wanted to join again, we have a debate again tomorrow. Ito meron akong access. Ay, sorry. Ayan. So, bukod doon sa debate natin tomorrow, ng 9 p.m. kay Sir 80 to, meron pang isa pang debate, Aquinas' natural law theory fails to justify objective morality, December 20. Affirmative si Sir 80's teacher, tapos negative ulit si Arvin. 9 p.m. din yan sa December 20 naman. So yan, December 6 and December 20 yung paparating nating debate. Tapos December 20, tama ba to? December 20, sasabay si Mac? No, that was moved. Sir 80, that was moved on December 27th. Okay. December 27, modal ontological argument is a proof on the existence of God. Ang debatista naman natin dito ay si Dudes bilang affirmative, I assume, tapos si Mac ang negative. December 27, 8 p.m. Tapos sa December 29, 8 p.m. nararapat sumamba ang mga tao sa Diyos, affirmative si Dudes, tapos negative naman si Eid. Ayan ang mga paparating nating debates sa roundtable. Again, I repeat, December 6, bukas, 9 p.m. Ayan, tapos December 20, 9 p.m. din. December 26, 9 p.m. din. Tapos December 29, 8 p.m. naman. Ayan ang ating mga paparating na debate. So yan, last call for last call for gifts sa ating mga panelists. Sige, ayan. Meron ba kayong announcement? Hilday, kung may announcement ka, go ahead. Ayan, meron syempre. Ayan, dahil nabanggit na yung papalapit kong debate yan, kasama na sa announcement. Pero isa pang announcement, try ninyong bisitahin yung yung isa sa mga post ng The Roundtable. Kung kayo ay merong pagnanasa na makibahagi sa mga gawain, particular na nung pagtulong natin, yung mga ine-effort ng Roundtable, bilang kabahagi, kayo man
pwede kayong makibahagi at ano lang kayo sa amin, pakipagtulungan kung interesado kayong makabahagi sa isang pagbibigay para sa mga nangangailangan ng mga bata. Yan. So ayan ay ang deadline yan, kung di ako nagkakamali, ay December 15. Ayan, pwede kayong makipag-ugnayan sa kahit kaninong roundtable at or mismo sa platform na ito para makabahagi kayo dyan. Ayan, muli, shoutout ulit sa mga cat lover dyan tsaka mga nag-dinner ng tinola. Ayan, salamat. Ayun, nga pala, yung post ng roundtable para hindi vague kasi ang daming pasakalya nito ni Yuwalday. Meron kaming isa yung roundtable sa nagsusulong nito, yung Duyan Foundation tsaka yung A Random Act of Kindness, kung saan ngayong Pasko pwede kayong pumili ng bata doon sa listahan sa Google Sheet, tapos bibigyan nyo sila ng gift, nakalagay doon yung mga gift na gusto nila. Tong mga batang to, mga mga indigenous people, tapos meron din ditong mga bata kung saan ipinangnak sila na meron silang HIV, ganyan. Ngayon, tong mga bata na to, meron silang mga simpleng request, meron ditong mga baby na kailangan nila ng ng gatas, meron din mga damit, merong mga bata na nagre-request ng laruan, tas meron din dito mga bata na nagre-request ng mga gamit sa school. So, nakalagay naman dun yung TikTok link nung mga gifts na pwede nyong ibigay sa kanila. Hindi naman sila mga super mahal. Meron dun mga mga 200 below lang. So, kung meron kayong mga extra na pera, tapos nag-iisip kayo na gusto nyong gumawa ng random act of kindness this coming Christmas season, pumili lang kayo ng bata dun sa listahan, tapos makipag-coordinate kayo sa roundtable or kahit sinong member namin para matulungan namin kayo dun sa pagdodonate. Ayan. Salamat. Tink, baka meron kang announcement, Tink. Yun lang, yung interested ako sa sinabi mo. Ano ba yung link bibigay? Nakapost siya dito sa account ng roundtable. Titignan nyo yung Duyan tsaka yung A Random Act of Kindness. Bali, ang mangyayari dyan, makikipag-coordinate kayo sa amin, tapos i-send namin sa inyo yung Google Sheet. Yun, dito sa Google Sheet na to, nandito yung listahan ng mga bata, tapos kung ano yung gift na gusto nila, kung magkano to, tapos titignan nyo dun sa gilid kung meron na bang nakakuha sa kanila as Santa. Pag wala pa, yung mga bata na wala pang Santa, dun kayo pipili ng reregaluhan nyo. Pwedeng regalo, pwedeng kayo yung bibilin ng gift, pwede rin naman na ibibigay nyo sa roundtable yung dito yung donation nyo, or pwede rin na bibigay nyo directly dun sa foundation yung donation nyo, tapos i-indicate nyo lang kung sino yung bata na gusto nyong regaluhan ngayong Pasko. Kaya again, ang deadline ng donation natin ay December 15. Ayan. Tapos pakishare nyo na din, baka may mga kakilala kayong interesado regalo. Sige, check ko na lang. Ayan. So, kung wala na tayong ikaw, Panda, baka may gusto kang i-announce? Wala naman po. Salamat lang ulit sa dating gifts. Thank you. Yung yung event nyo na ML Feminist versus Red Pillar, tapos na ba yun? Hindi pa. Baka sa bukas or 13 eh. Hindi ko sure kung ano ang final ba yun. Sige. Sa mga gustong manood ng ML battle between Red Pillars and Feminist, ayan, i-follow nyo lang si Panda para masubaybayan nyo yung salpukan na yan. But again, kung wala na tayong announcement pa, good night. Maraming salamat sa mga sumama sa atin ngayong gabi na to. Thank you sa ating mga panelists. Salamat kay Panda sa pagta-timer. Ayan. Yun. Thank you, Yuwalday. Ayun. Salamat. Bye. Good night, everyone.